Tanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agham may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, agham manalapit sa iyo. Atin ang tuklasan, mga bagong paraan dito sa ating mundo. Kaya sa magkatabi ng talakay ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman. Ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta't siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa DOST. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Ayos na Ayos sa DOST Management. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat mga kaagham. Nagbabalik po tayo para sa pinakaunang episode ng Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang diskusyon patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, si Dian Briones, at samahan ninyo kami tuwing araw ng Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology or DOST. Ako si Lorraine Custodio, ang makakasama ninyo sa ating talakayan tuwing Lunes ng hapon. Nandito kaming muli ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ayan, bago po tayo magsimula ay nais po naming batiin ng isang agham na ramdam na hapon ang kagalang-galang na Regional Director ng DOST Central Luzon, walang iba kundi si Dr. Julius Cesar V. Sicat. Pinabati rin po namin ang aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, si ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Maricel, pati na rin po ang aming mga Provincial Directors, at lalong-lalo na po ang lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon. Okay. So, syempre binabati rin po namin ng isang agham na ramdam na hapon ang lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Junicio G. Alvindia at sa lahat ng employees and all unit heads po ng PhilMec. So, good afternoon po. Nais din po naming batiin ang buong team ng Access Network Cable TV, pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood sa ating live ngayong hapong ito. Isang agham na ramdam na hapon po muli sa ating lahat. Ayan, add ko lang po, binabati rin po namin ang team po ng Radio Agri 90.1 FM ng PhilMec. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Ayan, magbasa muna po tayo ng comments. Ito po may isa from Sir Arvin J. Magandang hapon po. Sabi, magandang hapon din po, Good afternoon, Sir Arvin. Good afternoon po. Ayan, dahil nakapagpakilala na nga tayong dalawang hosts kanina, ay ngayon ipakikilala naman po namin ang ating programa. Ang Ayos na Ayos sa DOST ay isang inisyatibo ng DOST Central Luzon na nakaangkla sa Science and Technology Promotion and Communication efforts ng ahensya. Isa itong programa kung saan tinatalakay ang mga serbisyong hatid ng DOST sa tulong ng mga eksperto ng ahensya. So, dahil 4th episode na po itong season na ito, syempre, kailangan meron tayong bago. Kaya, simula ngayon, sa loob ng isang oras, tuwing araw ng Lunes, sasamahan ninyo kami sa pagtatalakay ng mga teknolohiya at inobasyon ng DOST na hindi lang pang-laboratory. Kasi, di ba, ang tingin ng tao pag sinabing DOST aside sa scholarship ay yung mga itsura na naka-laboratory gown, nasa laboratory, nagkakandak ng experiment. So, kundi yung din mga ginagamit na or napapakinabangan na ng kasalukuyan at syempre higit sa lahat,
yung nagtra-transform or nagpapabago ng buhay ng ating mga kababayan. Tama, in short, agham na ramdam. Kaya ngayong Season 4, ang focus natin ay malinaw. DOST developed and DOST supported technologies mula sa sektor ng agrikultura, kalusugan, disaster preparedness, enerhiya at marami pang iba. Okay. Para po sa episode natin ngayong araw, ang pag-uusapan po natin ay related or may kaugnayan sa bagay na masasabi ko na very relevant or very significant sa buhay natin, hindi lang bilang mga Pilipino, kundi pati na rin sa buhay ng ibang tao or ng general na public, ayan, ng lahat ng tao, kung kahit saan mang bansa sila nakatira. So sa sobrang relevant nito, ito rin yung tinatawag nila sa English na Tree of Life or pag tinagalog natin, pwede natin sabihin puno ng buhay. So bakit nga kaya puno siya ng buhay, ano? So isang clue pa po, more than 90% ng production nito ay sa Central Luzon ay nanggagaling sa Aurora or sa, ayun, which is my home province po, Aurora, kung saan kinoconsider nila itong major crop ng probinsya. So may hula na po ba kayo kung ano po ito? I think, ate, dahil sa clue mo, sa nasabi mo kasi Aurora, tapos Tree of Life, parang may naisip ako, ano pa nga ba kasi? At syempre, ano, sinabi mo nga Aurora, ano pa nga ba yun? Dahil kundi ang buko. Sabi nga nila yung the coconut nut, di ba? Kasi halos, di ba halos lahat ng parte nito, mapakikinabangan natin. Syempre yung bunga, di ba, kinakain natin yun, tapos iniinom din natin yung juice. Tapos yung mga dahon naman, pwedeng gamitin sa yung paggawa ng basket, mga pamaypay, tapos yung mga tali din, ganun. Tapos sa dami ng gamit ng buko, I think pwede nating sabihin na isa itong bastion of sustainability. Ayan, baston. Ngayon ko lang narinig yung baston. Sorry. Siguro dahil, ayan, tama ka dyan, Dian. Kwento ko lang naalala ko kasi bata pa lang ko, elementary ako nito. So siguro dahil yung lolo ko, although home province niya ang Aurora, ay kapatid ng lolo ko to. So taga Cebu siya. So nagpunta siya ng Aurora para magbakasyon. Kasama niya yung family niya. Tapos siguro sa sobrang abundant ng buko doon sa Aurora, specifically sa amin, sa Baler, maraming buko. And yun, so binigyan namin, pag may bisita, syempre, Filipinos are hospitable. Kaya, ayan, nagpababa ng buko, tapos pinakain sa kanila. Tapos nakita ko naghuhugas siya ng kamay niya. Tapos ang pinahuhugas, hindi pala tubig, kundi yung buko juice. Wow. Kasi sobrang marami naman sa inyo nito, kaya walang panghihinayang na naganap. Kaya, okay, sige. Napakarami pala talagang Oo. pating uses na dagdag na panghugas ng kamay. Pero, ayun, alala ko lang din. At alam mo ba, speaking of sustainability, ang guest natin ngayon ay talaga namang dinala niya to another level yung pagiging sustainable ng buko or ng coconut. So, isipin mo yung company niya, nagawa niyang gawing eco-friendly alternative yung buko sa mga construction materials like plywood, yun nga, yung buko. So, at ito, hindi yung mismong trunk ng puno yung ginamit, kundi yung mga husk ng bunga nito. Can you imagine, yung coconut husk ay magiging alternative sa plywood. So, ang galing lang, di ba? Oo, kasi 'di ba pag inisip mo parang sa construction, sa paggawa ng mga bagay-bagay, iisipin mo yung tangkay, yung trunk nung puno yung gagamitin, pero ito, yung husk nung coconut, syempre lalo akong na-curious, kaya and I'm sure excited na rin yung ating mga listeners and viewers kung paano nga ba nangyari yon. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Pinakikilala ko po ang makakasama natin ngayong hapon, ang CEO and founder ng Lestix Incorporated. Walang iba kundi si Mr. Keno Michael Uy. Yay! Hello po, good afternoon. Hello po, Hello sir. po, sir. Good afternoon Sir po. Keno, good afternoon po. Ayan. Sir, ready na po ba tayong i-share yung about sa ating incorporation or sa specifically po sa Earth Board? Ready na po ba tayo to share sa ating mga kaagham? Ayun. Yes po, sir. Ayun po. At paano naman po sa ating mga live viewers sa Facebook? Kung may mga katanungan po kayo para kay Sir Ken, ay wag po kayong mahihiyang magtanong. I-comment nyo lang po yung mga yan at sasagutin po ito ni Sir maya-maya. Ayun po. Sir, may tanong lang po pala ako.
Kasi po, dahil buko po yung topic po natin ngayon. Mahilig po ba kayo, sir, sa buko po, personally? Yes, actually, dito sa amin, lahat ng klase ng luto ng buko or yung dessert, ginagawa dito like buko pie. Opo. Sikat din sa amin yung Buko pie. Yung buko juice, Mhm. marami dito. So, mga virgin coconut oil, dito rin ginagawa. Tsaka dito din sa amin, minamanufacture yung minola. Minola. Okay. Opo. Oh, okay. So, naalala ko rin po ng elementary dahil sa Aurora rin po, abundant din po yung buko. Meron din po ba dyan sa inyo, sir, yung ginagawa pong instead po na pansit bihon, ang ginamit po ay buko para po sa pansit. Yan, hindi pa namin na-try. Yun, sir. Baka pwede yan dito sa amin. Opo. Makakarating, no? Sa Pwede cooking namin show gawin po, yan. Opo, sir. Nakakatuwa lang. Ano po yun parang cooking show po ng elementary po kami. Yun po yung ginamit ng kaklase ko. Tapos, ayun po, sila po yung nanalo. Salip na, instead of pansit bihon, yung ginawa pong pampansit ay yung laman po ng buko, yung coconut meat. So, ayun, sir. So, dumako na po tayo sa ating interview proper. So, pwede niyo po ba sa amin ipakilala, sir, kung sino po ang Lestex Incorporated, and ayun po, sir, sino po ba yung mga pangunahing bumubuo nito? Pwede niyo rin po bang i-share yung inyong VMGO or yung Vision, Mission, Goals, and Objectives po, sir? Ayan. Okay po. Una sa lahat, maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito para mag-guest at para ma-share po namin yung technology namin, not just here in our province, but hopefully sa buong bansa. Which is abundant yung coconut. Yes, sir. So, yung Lestex ay sinimula namin way back 2019. So, ginawa namin yung company to tackle one problem, which is yung basura. So, marami kaming technology na nagawa. Isa doon is yung roofing tiles made of single-use plastic. And then, nasundan ng pandemic. So, gumawa kami ng no-rinse hand wash. It's made of coconut oil. So, ito yung pamalit ng alcohol during that time na nagkaubusan yung mga alcohol sa bansa natin. Kasi nagkabiglaan tayo during the pandemic, di ba? Yes, sir. So, kami yung nagpo-provide ng mga alternative to alcohol using coconut oil. It was also tested already by the UST. Proven and tested na nakakapatay siya ng pathogens. So, ito yung nirelease namin sa public bilang tulong. At the same time, ito yung minamanufacture namin during the pandemic. Kasi bawal nga lumabas. So, gumawa kami ng no-rinse hand wash as an alternative to alcohol. And then, after that, nilapitan kami to do an invention or create something for the coconut husk. So, inaccept namin yung challenge, gumawa kami ng technology o yung invention para matakol yung problem sa coconut husk. So, ito na nga yung nangyari. Ito na yung product, which is the cocoa fiber board or what we call earth board. Okay, sir. So, sir, yung napakaganda po ng aim po natin for our pagpapasimula po, talagang related siya sa waste, and during pandemic nga po nabanggit nyo na yun po yung naisip nyo as tulong sa mga tao dahil abundant nga po yung coconut, ginawa pong alternative natin sa alcohol. To which yun po, nung problema nga po nung pandemic, nagkakaubusan yung mga alcohol, kaya kanya-kanyang isip yung mga tao kung paano mag-a-adjust dun sa situation, and yun po, for sure, malaking tulong po or malaki po yung naging gampanan ng Lestex Incorporated during that situation. So, Tapos, add ko lang ate, nabanggit po ni Sir ay yung nakagawa rin po sila ng no-rinse hand wash noong pandemic mula sa coconut po, tama, di ba? Lawrence, yes. Opo. Yes. So, yung lolo mo po pala ate, parang ganun na din yung idea niya. Pasok na din yung idea niya doon.
Baka nga, baka Di ba? inuna. Inunahan mo na siya. Ayun po. Napakaganda po pala ng mga produkto niyo, sir. At gusto ko rin po yung na ang main na tinatakal niyo po talaga ay yung basura, which is malaking problema nga po hindi lang po sa bansa natin, kundi sa buong mundo po. Kaya, kanina po nabanggit niyo yung mga products niyo po, sir. Ito naman po ang pinaka-main po na feature natin ngayon ay yung earthboard po na nabanggit niyo kanina. Ano naman po yung earthboard, sir? Ano po yung mga features nito? At ayun po, sir. Okay. Yung earthboard, ginawa namin kasi dito sa province namin, and I'm sure hindi lang sa Lanao del Norte, no? Kahit sa ang province sa Philippines, abundant talaga yung coconut. So, since maraming coconut farmers dito yung nagko-copra, and pagkatapos mag-copra, tinatapon lang yung coconut husk, o yung tinatawag namin dito sa local ay bunot. Opo. So, yung bunot, nakatambak lang, nagko-collect yun ng mga molds, pinupugaran din ng mga ahas, mga daga. So, yung solusyon namin is to create something out of it. So, naisip namin na ano ba yung pinaka-useful sa construction. Kasi yung construction natin, di ba, ang daming inuubos na kahoy niyan. Mga plywood, mga marine board. So, naisip namin, why not create something na would rival or would be a good alternative to plywood. Ito na nga yung earthboard. Pwede natin siyang gamitin as an alternative to plywood or marine board. So yung mga advantages niya is that hindi siya nag-absorb ng moisture. Meron na, very minimal. We've already tested it. And then super tibay niya kasi fiber siya na maliliit. Tapos kinocompress namin. So wala siyang hollow part. Solid lahat ng part niya. Wala siyang air bubbles. Opo. So, mahirap po siyang pasukin ng termite. Kasi andun din yung invention natin sa adhesive that helps with this property. Currently, may ginagawa kaming improvement to make it, di naman siya fireproof, but mataas yung fire retardancy niya. Okay, sir. So, nabanggit nyo nga po, no, yung ibang bunot na tatambak lang po pinamamahayan ng ahas or ng... Ayan, sir. Naalala ko rin po, pag tuwing pauwi po ako from Nueva Ecija to Aurora, meron po doon bilihan ng buko pie. So, syempre sa buko pie po, main po ang ginagamit, which yung buko, nakatambak po doon sa gilid, sa nadadaanan po, hindi na po sa mismong daanan, pero matatanaw po siya, na nakatambak po doon yung mga pinagbukuhan po. Yun nga po, minsan, yun sabi niyo po, ahas, yun naman po ay mga, di ba po malalagyan ng tubig pag umulan. Tapos Yes, pinamamahayan po ng mga lamok. Kaya, napakaganda po ng idea po natin sa earthboard. Hindi lang po siya eco-friendly, no? Parang nakakatulong din siya sa safety, sa health and safety dahil Yes. na prevent niya yung ganun ngang mga bagay. Sir, bali saan po nag-originate po yung idea natin na lumikha po ng earthboard, sir? Ano po yung naging trigger factor kung bakit yun po yung naisip po natin na gamit dun po sa bunot or sa coconut husk? Okay. Kasi dito sa amin, yung ginagawa ng mga kooperatiba is ginagawa nilang lubid, yung lubid. And then ginagawa nilang geonets. Okay. So yung geonets, yan yung nilalagay sa gilid ng bundok to prevent soil erosion. The problem with that one is that walang repeat orders. Pagkatapos ng order, since nakalagay na yun sa gilid ng bundok, yun na yun. Tapos na. Hindi na magiging repeat customer yun. So naisip namin, ang pinaka-best way para ma-utilize yung bunot is to create a product na palaging ginagamit. So hinahanap namin yung industry kung saan mataas yung usage ng wood. So nakita namin yung construction industry.
And then, nag-research kami, tinignan namin yung market, nakita namin na yung plywood, marine board, yun yung pinaka gamit na gamit sa construction. And since every 3 months to 4 months, nag-harvest tayo ng coconut, meron tayong unlimited source ng raw material. So, ito yung pinakamagandang pwede nating i-export sa other countries. Kasi unlimited yung raw material natin. We don't have to cut down trees. Yung ginagamit natin basura ng mga farmers, and they would earn from this one. Since, di ba, instead sa itatapon na lang, ba't hindi natin gawing pakinabang na produkto? Since yung Philippines naman is a growing nation, palagi tayong nagtatayo ng mga building, tatayo ng mga bahay. So meron tayong source. We don't have to import from other countries. Hindi rin natin kailangan magputol ng kahoy kasi meron tayong unlimited source ng coconut. Every 3 to 4 months, nag-harvest tayo sabay. So ang dami nating source. So yun yung naisip namin na pwede pala natin tong gamiting raw material. Ayun. Napakaganda naman po talaga nung aim po natin, no, sir? Talagang very sustainable po yung naisip nating way dahil, di ba po merong ibang mga product na kailangan pang, yung from mismong puno po, to which yung sa inyo po, waste po talaga na magiging Yes. product or byproduct tapos po magiging kapakipanginabang po na produkto Yes po. especially po sa construction industry. Ayun. Parang, yun po sir, yung earthboard nga po, dahil napaka-sustainable po ng idea po na ito, di ba? Parang, if i-compare nyo po siya sa common plywood and synthetic boards na ginagamit po sa construction, parang gaano po siya, how does it compare in terms of sustainability po, sir? Sustainability, yun na-mention ko, yung raw material natin unlimited. Second, hindi tayo pwedeng talunin ng other countries. Example, let's say China. Pwede kasi silang magpadala dito ng maraming plywood. So, pwede din nating sabayan yung product nila. Kasi hindi naman sila pwedeng mag-manufacture ng earthboard o yung coco fiber board kasi yung raw material hindi tumutubo sa kanila. Sa atin lang yung tumutubo yung coconut. So, instead sa tayo yung nag-i-import, tayo na yun ngayon yung mag-export sa other countries ng product na ito. And yung isa pang advantage niya is that pwede siyang makakatulong sa economy natin. So, instead of tayo yung bibili outside, tayo na yung magbebenta outside. Without putting our environment at risk. Nababawasan pa yung basura natin, kumikita pa tayo. Ayan. Hindi lang po yung aim natin is for the environment, kundi sa economy po ng ating bansa. Kasi for sure, sir, long-term goal nyo po ito, no, yung hindi po, no importation na po ng mga construction materials including plywood, kundi maging exporter po ang Pilipinas ng ganitong materyales. So, sir, dahil, ayun po, paano po natin maiko-compare naman yung strength po and durability, sir, ng ating earthboard compared po sa mga usual na ginagamit po sa mga construction materials? Yung advantage nito, magandang tanong yan. Yung plywood kasi is sheets of wood. If you can imagine, if nagtatasa ka ng pencil, yung, ano bang tawag doon? Yung parang sheets, para makita mo yung lead ng pencil. So just imagine that. Yan yung ginawang parang layer. So 4 na ganon, para makagawa ka ng isang wood, isang plywood. So the problem with that one is that magkakaroon siya ng hollow space. Kasi hindi naman perfect yung wood na parang yung
pagka-shape niya, di ba? Pagka-peel. Let's say, ganun yung term, no? Hindi ako familiar sa anong exact term. Pero meron deformities yung wood. Yung iba, merong butas. So, pag ilalagay mo yan ng ilang sheets, yung butas na yun yung magiging hollow. So, yun yung magiging cause ng weakness ng board. With this one, since fiber siya, wala siyang butas, wala siyang hollow space, kasi lahat ng space malalagyan ng fiber. Kasi maliliit yung fiber eh. Tapos i-compress natin. At isa pang advantage nito is that we are not limited to plywood. Pwede tayong gumawa ng upuan, furniture, and other products. Kasi yung pinaka ano lang natin is yung mold. So if yung mold natin, naka-mold na siya into chairs, pwede na natin siyang i-compress, paglabas, chair na. Made of cocoa fiber. Ganun siya ka-versatile, yung technology na to. Which is hindi siya pwedeng gawin ng ibang technology, gaya ng, let's say example, bamboo. Bamboo is also a good raw material. The only problem with bamboo is it will become very expensive kasi ang dami niyang process. I-cure mo pa yung bamboo, example, and then yun, i-compress mo pa. It will take time. With this one, in just 5 minutes, meron ka ng product. Okay. So, ayun po, nabanggit nyo nga po, no, dahil maliliit yung fiber ng coconut husk, kaya yung sa pagmamold po sa kanya, wala yung hollow space na nabanggit nyo pong, kumbaga, magiging sagabal dun yung pagiging, ano po niya, dense po ng isang product po. Yes. So, dahil eco-friendly po yung ating earthboard, pwede po ba naming malaman po kung ano naman po yung bonding agent or yung resin technology po, kung gaano rin po siya ka-eco-friendly? Kasi syempre po, ano po yan eh, alam po natin na hindi lang po yan nag-work as one, kundi pati po yung resin technology, which is very Yes. important po. Gaya sir, nung una niyo pong nabanggit kanina na may resin technology po kayo, parang may agent po Binder. para binder. Ayun sir. Pwede So niyo una po sa ma-share? lahat, tinanggal namin yung formaldehyde. Kasi yung ginagamit ngayon sa mga plywood is formaldehyde. Mm. So, yan, very toxic yan sa health natin. So, hindi alam ng mga tao na toxic yan. Kasi tapos na yung paggawa, di ba, ng building pagpapasok tayo. Pero yung mga naapektuhan yan is yung mga skilled laborers natin or yung skilled gaya ng mga karpentero. Sila yung palaging pumuputol. So sila yung nakaka-inhale ng formaldehyde. Sa binder natin, wala. It's water-based. Hindi pa namin pwedeng sabihin yung lahat ng details kasi we're waiting for the patent. Hopefully this year lalabas na yung patent. So, meron din kaming bagong binder na ilalabas. Sa tulong naman ng DOST, matutulungan kami to have it patented. Wow. So, what's unique about this is that we have the binder technology. Yes, sir. Ayun, nakakatuwa po. Binder technology and yung mismong earthboard. Siyempre, ano po yan, it works together. Yes. Ayun. So, ayan. Ayun po. Pwede po tayong, sir, commercial lang po, magbabasa po tayo ng other comments po from our live viewers. So, from Sir Teo Dalusong, magandang hapon po. All the best. DOST Central Luzon. Hello po, Sir Ted. Hello Isang agham po. na ramdam na hapon po sa iyo. Ito naman po from Sir Arvin J. po ulit. Shout out po sa Saray Centro team ng DOST Central Luzon. Hey, hello, So, hello po sa mga taga-Saray ng DOST Central Luzon. Magandang hapon po sa hapon inyong po. lahat. Binabati po kayo ni shout out daw po sabi ni Sir Arvin. So, from Vester Nel. Magandang hapon po. So, good afternoon po, Sir Vester. Afternoon po. Okay. Ayun, so, Ayun. Ayun po sir, nabanggit niyo po kanina na may ongoing po kayo na initiative
innovation ulit na tutulungan po kayo ng DOST. Pero in terms po dito po sa Earthboard, paano naman po kayo natulungan ng DOST din sa proyektong ito? Yung DOST, napakalaki yung tulong kasi when researching about the product, natulungan kami ng DOST. And then, nung nakompleto na namin yung research, nakagawa na kami ng prototype na product, dinala naman kami ni DOST TAPE doon sa Switzerland. Doon kami nanalo ng award at saka nagustuhan din naman ito ng mga tao from the other European countries kasi ito yung hinahanap nila. Kasi yung Western countries, advanced at saka very ano na sila sa atin, no? Way ahead sila when it comes to sustainability. So, inaalagaan na nila yung mga punong kahoy nila and they're looking for an alternative. So, they are contacting us to order the product. So, we are also waiting. Sana mabigyan kami ng support ng government for the manufacturing, mas scaling up of the product. At saka dito papasok si Philmec, di ba? Yes naman. Yes, sir. Napakaganda naman po pala, sir, ng na itulong po ng DOST. And ayun po, sabi niyo po, papasok na rin po yung Philmec, which is yung partner agency din po namin sa radyo po na ito. Nabanggit niyo po kanina, sir, na nakapunta po kayo ng Switzerland. Tama po ba, sir? Yes po, tinulungan po kami ng local government namin dito sa Iligan at saka ng DOST para makarating kami sa Switzerland para i-present namin yung technology na gawang Pinoy at hindi pwedeng agawin ng other countries sa technology nila kasi very Pinoy, no? Tama po. Coconut talaga. Yes po. Ano po yung mga awards and recognition na natanggap niyo dun po, sir? Sa Switzerland, nanalo tayo doon. Nabigyan din tayo ng Best Innovative Invention of 2025. Binigay ito ng Thailand. Previously, nanalo din tayo sa Japan as the best technology that would make an impact. Previously din, nanalo din tayo sa Chile, sa ASEAN. So, hopefully, inantay namin na nawagan kami sa other agency, hindi lang sa DOST kasi si DOST, all out yung support ni DOST, si DTI din, binibigyan kami ng support. Yung sa amin na lang talaga is, how can we scale up? So, this product really is intended for Department of Agriculture, especially sa mga coconut farmers natin. This technology is for them to use. So hopefully, bigyan kami ng pagkakataon ng Department of Agriculture or ng sino pa ba yung mga agency na naghahanap ng technology for our farmers. Ito na po yung best na technology na pwedeng gamitin for our coconut farmers. Yes, sir. Nabanggit niyo po kanina, sir, congratulations po sa lahat po ng awards and recognitions. Napakagaling po. For sure po, alam po nila kung ano po yung pinakang aim nyo and drive nyo, bakit nyo ginagawa yan. Kaya po, ganun na lang din kung i-recognize po nila yung hardships nyo, yung mga challenges na na-surpass po ninyo for those technologies po. Ayan, for those innovations. Sir, ano po ba yung, nabanggit nyo nga po si DOST TAPI or si DOST Technology Application and Promotion Institute. So, sir, pwede po bang malaman kung ano po yung kahit yung process po na pinagdaanan niyo po para po dun sa program po ni DOST TAPI na ayun po, nag-qualify po kayo para matulungan po kayo ni TAPI? Si DOST TAPI, binigyan kami ng loan para mapagpatuloy namin yung research namin. And then now we are waiting for the commercialization. So naghanap kami ng investor na willing mag-put up ng facility. Tapos kami na yung magiging partner ng investor na yon to mass produce this technology. And with that, matutulungan natin yung mga coconut farmers natin, no? So
Instead na itapon nila yung mga coconut husk nila, wala nang silbi, why not make something out of it? Gawin nating paki-pakinabang. No? Yung kumbaga major process or general process po na pinagdadaanan natin from raw material po to product, ano po yung pinagdadaanan ng para po makabuo po tayo ng tinatawag nating earthboard, sir? Okay, from the coconut husk, dito kasi sa amin, ang daming nagkokopra. So pagkatapos nilang balatan yung coconut, tatapon na nila yung husk. Yung husk naman, some of it will be used sa pag ida-dry nila yung copra. So that's just probably 2% to 5% ng entire coconut husk na na-collect nila. The rest would be susunugin and then iiwanan lang sa bundok or sa gilid ng daan. So the problem with that one is pag bumabaha, natatanga yung mga coconut husk, tinitirahan ng ahas, ng rats. So yun yung ayaw natin, especially sa farm, di ba? May rat infestation tayo. Now, kukulek yan, isi-shred, and then i-mix with the binder. And then ilalagay sa mold. Pagka-compress, after 5 minutes, meron na kayong product. Ito na yung 4x8 na eco coconut fiber board or earth board. Yes. Yes po. Napakadali. Yes, napakadali yung process. Ginawa naming sobrang madali yung process para madaling ma-replicate all over the country. So kahit saang area, pwedeng gawin yung product. Yes. Dahil po napaka-beneficial po ng inyong innovations, sino-sino po ba yung maaaring makinabang or mag-benefit po nito? Meron na po bang, kumbaga, physical store or pwede na po ba itong bilhin? Available na po ba ito sa market natin? Yun, sir. Okay, yung inantay lang namin is the machine for the mass production. Kasi kailangan ng mga machine ito. Kasi hindi naman pwedeng sa isang araw, isang board lang yung gagawin natin. Lugi tayo sa oras at saka sa labor. So we really need the machine to mass produce. So yung nakaka-benefit nito, yung mga farmers, yung maraming coconut o yung mga kooperatiba. So pwede nilang i-collect yung mga coconut husk, i-process, and then gamitin natin to create the board. Aside sa mga farmers, nakaka-benefit din ito yung mga construction companies. Pwede din yung construction companies kasi, instead of relying of imported products, gaya ng plywood, marine boards, and other boards, pwede ito yung gagamitin natin. Laminated boards, pwede din ito. So, instead of importing, gagastos tayo na yung gagawa ng sariling product natin. Pwede din ito sa DepEd. Sa nakikinig kami sa balita, ang daming kakulangan, shortage sa upuan, sa lamesa. Pwede din itong gamitin for that one. Just imagine, yung molde natin, meron tayong mold for chairs or table. In 5 minutes, lalabas na yung table and chairs na wala tayong pinuputol na kahoy. So, very beneficial siya sa DepEd. Sa DPWH din naman, pinakamainit natin na agency ngayon. So, pwedeng ito din yung mga alternative na product na gamitin. Sariling atin, tayo nung na-produce at very competitive yung price. Mas mababa siya compared sa what is currently in the market.
Ayun, sir. Sir, dahil nabanggit niyo po, no, yung mainit na part na. So, pagdating naman po, sir, sa moisture absorption and thermal resistance po ng ating earthboard, paano po siya lumalaban, sir, sa init and moisture po? Lalo na po sa climate natin dito sa Pilipinas, to which, yun po, very humid or term nila, mahalumigmig. Ayan. Maganda po yung product natin. Isa din yan sa ni-research talaga namin, yung moisture absorption niya. Very minimal yung absorption niya, nasa 0.06 lang. So yung currently in the market is 10. This one is 0.06. Ang layo ng difference. Yes. Oh, So yan yung isang attribute ng product natin. And then maganda siyang insulator. Kasi nga coco fiber na siya. Insulator na yung fiber itself. Tapos kinompress pa natin, nilagyan pa natin ng binder natin, mas tumaas yung pagiging insulator niya. Apo sir, gaya po na nabanggit niyo po kanina, no? 'Di ba po pag tinanggal na ng mga farmer yung mga husk, lumulutang. So ibig sabihin po, talagang proof lang po siya na yung sa absorption po na sinabi niyo, sir, in comparison dun po sa market na 10, tapos ito po 0.06. So napakalaking difference po. Talagang alam natin na makaka-ensure tayo na hindi siya mag-absorb ng kabilis ng water po, no, sir? Yes po, yes po. Opo. Kasi di ba po pag ganun, mas madali pong nasisira kasi pag yung kahoy madaling mag-absorb ng moisture. Opo, nagkakaroon ng, ano ba, molds. Yun po, yun na bang Molds, ng, yes. Opo. Molds. Opo. Ayan. Ayun po, sir. I'm sure, dahil napakaganda nga po ng produkto na nabanggit nyo kanina, yung earthboard, marami pong benefits, just napaka-sustainable pa po. Ayan yung napag-usapan nyo po kanina. Parang lubhang mas mababa po yung moisture absorption niya kaysa sa mga nasa market ngayon. So, sir, sa mga interesado po sa earthboard at sa Lestix Incorporated, saan naman po sila pwedeng magtungo or sino po ang pwede nilang kontakin? Pwede po nilang akong makontak. Lalagay ko po yung number namin dito. Pwede bang i-advertise yung number? Yes po, Ay, sir. sure, sir. Sige Opo. po. Feel free po, sir. Go Is po. 0917 Sir, 917. 162 2127. So baka pwedeng ma-flash sa screen natin. At saka yung email address namin is lestix@gmail.com. lestix@gmail.com. Sir, sa number po, tama po, no? 09 para sa mga interesado po or Yes sa may po. mga queries. 0917-562-4127. 162 162 162 po, ayun. 2127. 2127. Sorry, sir, pwede pong isa pa, sir. Yes po. Type ko po 0917 162 2127. Ayun, 2127. 27. 2127. Opo. So, yun Saka po, yung email namin at gmail.com. at gmail. lestix@gmail.com. Lestix@gmail.com. Sige po, sir. Itatype po namin yun sa comment section po natin ngayong live, sir. Ano lang po? Ayun. Ayan. So, yan. Baka meron tayo dyan na mga comments. Diyan. Ayun. Sige, basa po muna kami ng comments, sir. Okay. Ayun po. So, sir, para po sa... Ready na po ba tayo, sir, for our questions po? Sige po, ma'am. Ayan. So, there's a question po from Sir Teo Dalusong. So, nasubukan niyo na po ba ito sa ibang uri ng kahoy o halaman kagaya ng kawayan, rice straw, or rice husk? Ayun po, sir. Yung rice, yung technology namin. Yes po. Yes. So po. yung rice has hindi pa namin na-try kasi meron ng ganong technology before eh. So hindi na kami gumawa ng ganong technology kasi alam na namin yung result niya at saka we don't harvest that much.
So yung raw material, very important na abundant siya and hindi siya nagko-compete sa ibang use. Si rice husk kasi, dito sa province namin, merong malaking price kasi yan, binibili kasi yan. So, hindi siya magandang raw material kasi mataas yung price niya. Ayun, sir. So, another question po, Sir Keno, basahin ko lang po. So, Sige po, ma'am. paano raw po nakakaapekto yung density po ng fiber ng coconut husk sa kakayahan po nitong i-carry po yung load or yung bigat po kumpara po dun sa nakasanayan po nating construction materials, which is yung plywood po? Okay, yung sa na-mention ko before, yung plywood kasi is sheets of wood. Opo. So may imperfection 'yon. So doon sa hollow part, yun yung source ng weakness ng product. Pag yun ang nalagyan ng weight, which is hollow, doon nagbe-break yung product. With this one, since naka-compress lahat, wala siyang hollow part, wala siyang matatawag natin na parang doon magsa-start yung weakness. Okay, sir. So yun yung advantage niya. Opo, opo. Yung compressibility po dahil nga walang hollow spaces. Yes, walang hollow spaces. Tapos yung binder natin, yun yung combination. Opo, opo. So, kumbaga yung technology niyo po talagang 2-in-1, sir, kasi improved and developed po, well-developed po yung ating binding technology. Yes po, sir. Parang natakal niyo po ito, parang napahapyawan niyo po kanina nung umpisa po. Pero sir, bukod po sa earthboard, maaari niyo po bang i-discuss kahit shortly lang po ay yung mga ibang innovation na po na na-develop ng Lestix Incorporated? So nagsimula kami sa pagtakol ng basura problem ng city namin way back. I think the basura problem is not just in our city but problem ng kahit saang city, no? So yung ginawa naming raw material naman dito is yung single-use plastic. Kasi para sa amin, yun na yung pinaka end product, no? Yung plastic. Wala talagang pwedeng gawa ng product out of it. Kasi yung mga plastic bottles, pwede pa yung ibebenta sa mga junk shop. Pero yung mga plastic labo, yun, tapo na talaga yun. So yun yung hinanapan namin ng output, which is the roofing tiles. Ito naman, binigyan din kami ng grant ni DOST P-Sheared. So si DOST P-Sheared naman, nung nagbigay sa amin ng grant for us to develop this eco-roofing tiles. So yung eco-roofing tiles naman ay 2-in-1. Instead of using GI sheets, which is yun yung ginagamit natin ngayon, if we use eco-roofing tiles, dalawa na siya. Protection natin from the weather at saka insulator. So hindi ka na papagawa ng ceiling kasi meron ka ng insulator kasama sa roof mo. Yes. Oh. Yan yung advantage ng eco-roofing tiles. Opo, sir. So, ito po another question, sir. Ano raw po ba yung saan po ba nag-originate po yung inyong pangalan po ng inyong incorporation, which is yung Lestix? Yung Lestix kasi is a play on word na less plastic. So gusto lang namin na gumawa ng product na ma-minimize yung use ng plastic. Hopefully, in the future, mawawala yung Lestix. Yun yung pinaka-goal namin. Na yung company namin would shut down kasi wala na kaming magamit na plastic. Wow. So, kaya less plastic. Ayun. So, sa ngayon na meron pa tayong maraming plastic, patuloy kaming gagawa ng mga technology
that would help us create new products that would be used as an alternative to plastic. Kasi hindi naman natin pwedeng walain yung plastic eh. Opo. Yan yung reality. Very reliant tayo sa plastic. And if we create an alternative, dapat hindi siya mas mahal sa plastic. Kasi si plastic very cheap. So kung yung isang plastic na pangbalot is 2 cents, tapos yung alternative is 10 peso, so wala talagang gagamit sa alternative. Doon talaga tayo sa mura. So for now, since hindi pa natin mahanap yung technology na pwede natin pamalit sa plastic, andito pa kami. Sir, ayan, for sure po, God will bless your aim, yung mga ini-aim nyo po dun sa inyong company. And ayun po, nandun nga po, nakakatuwang natin ang iba't ibang agency, including po yung mga attached agency po ni DOST, which is yung DOST Presured, and yung DOST TAPI. Ayun. Kasi sir, ayun, pinaka natutuhan ko po, ayun nga, yung sa 5, sabi nyo nga po, within 5 minutes, from cocoa husk to magiging earthboard po, within 5 minutes ay makakaya na nating makapag-create ng earthboard. So, Yes. napakagaling. And of course, yung sa mission po natin na hindi na tayo or wala nang importation na mangyari, kundi syempre po, yun nga, support local po, no? Kundi maging exporter po tayo ng mga produkto po, like yung earthboard. Ayun. Yes po. If I could share, during our event in Switzerland, ang daming nagkaka-interest na mga company. Yung kulang lang talaga natin is the facility. Yes, sir. So, yun lang. At sana mabigyan tayo ng support para makagawa tayo ng facility to mass produce this product. Hopefully po, yes, sir. Include po namin sa aming sa aming mga prayer po, yan pong aim po nyo na yan. So, Talaga po kasi parang napakaganda po talaga ng mission nila, sir, no, na biruin mo, sinabi niya kanina ang goal ay parang in the future wala na yung company nila dahil parang yun nga ang main na tinatakal nila ngayon ay yung basura, yung plastics. So kung hindi na siya less plastics, parang pag no plastics na, parang zero plastic. zero plastics. Ayun na, parang na-touch lang po ako dun, sir. More power po sa inyo and sa company nyo po, sir. Salamat po. Ayun, sir. Thank you very much po, sir, sa pagpapaunlak po sa aming interview for today. Maraming salamat po for your time, for your insight, knowledge, and of course, sir, inspired po kami sa inyong aim, and naniniwala po kami, sir, na yung short-term goal and long-term goals niyo po, sir, ay makakamit nyo in time, sir. Yes, I would also take this opportunity to thank you sa pag-invite sa amin. Ako yung representative ng team namin. Nagpapasalamat din ako sa team namin who are very innovative. Palagi kami nag-iisip kung ano pa yung pwede namin gawin para ma-share at saka magamit ng government natin. So hopefully mapansin yung technology natin kasi napansin na tayo sa ibang bansa, di ba? So hopefully mapansin din tayo sa sariling bansa natin. Yes. So hopefully sa programa ninyo may makita na decision maker at saka ma-push yung technology natin para magamit ng maraming Pilipino. Yes. Sir, ayun, thank you so much po. At sa lahat din po ng bumubuo ng Lestex Incorporated, maraming salamat po sa inyong desire to help the Filipino people and of course, our environment and our economy. Salamat Salamat po, din po ma'am. sa ating mga live viewers na nanood at nakinig po sa ating live po ngayon. Ayun po, sir. Maraming salamat po, sir. Isang makaagham na talakayan na naman po ang nasulit natin ngayong hapon at ang dami kong natutunan mula sa guest natin. Ayun nga po kay Sir Keno. Maraming salamat po ulit, sir. At sa Lestex Incorporated din po. Muli ay binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon,
ng Filmec, ng Radio Agri, ng Access Network TV at ng Lestix Incorporated. And kasama na rin ang lahat ng sumubaybay sa ating ngayong hapon, ang mga kasama nating nakinig at natuto mula kay Sir Keno. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Mga kaagham, huwag niyo pong kalimutan na i-follow at i-like ang aming Facebook pages, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube at TikTok para manatiling updated po sa ating sa aming mga programa and activities. Pati na rin po, huwag po nating kalimutang i-like and i-follow ang Facebook pages ng aming mga provincial offices, ang DOST Aurora, DOST Bataan, DOST Bulacan, DOST Nueva Ecija, DOST Tarlac, DOST Pampanga at DOST Zambales. Paki-invite na rin po ang inyong mga friends na mag-follow para updated din po sila sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. And nais din po namin ipabatid na maaari niyong mapanood ang replay ng aming mga episodes sa Radio Agri 90.1 FM Filmec YouTube channel at mapakikinggan din niyo po yung mga ito sa kanilang radyo tuwing weekends. Muli, maraming salamat sa pagtutok sa unang araw ng ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyong patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako po muli si Dian Briones. At ako naman si Lorraine Custodio, ang nakasama ninyo ngayong hapon sa ating programa. Subaybayan muli kami sa araw ng Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, sa programang maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama tayo ulit next week, dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agham may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, agham ang lapit sa iyo. Atin ang tuklasan, mga bagong paraan dito sa ating mundo. Kaya sabagkat natin ang talakay ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Hello, ma'am. Halika na't may mga bagong kaalaman. Ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Okay na po ba? Thank you po. Siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa DOST. Thank you, ma'am. Salamat sa pag-invite. May mga katanungan Mag-out na ako, ba sa Thank you, iyong ma'am. isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Hello. Ano mang kailangan mo sa iyong Nawala po kayo.